The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, morning, Pastor! Happy Thursday! Good morning, Cha. Of course, good morning, Ted. Happy Thursday dito mula sa CDO. Yan. Kamusta, may tubig dyan sa area mo? Mukha naman ako naligot, Cha. So, ay, ayun. Okay, sige. Kala ko nagwisik-wisik ka lang nung mineral water sa likod mo. Pero sige, Pastor, eto na. Baka medyo busy ang iyong araw ngayon. Kaya ipasok na natin ang magandang balita ngayong araw ng Huwebes. Yes, may na-meet lang ako sa airport kahapon. Si Wayland, Rhea May, Ernan at Eva ng Opol Misamis Oriental. Ayan. So, pagdating ko pa lang, fan na talaga ni Ted. Hindi naman seniors, kaya sabi ko, totoo bang fan ni Ted to? Parang hindi naman seniors. Pero, uy, meron din naman siya baka fan na bagets. A Gen Z, oo. Bumabata ang fans ni Ted. Bumabata ang fans club, Tama. oo. Tama na naman. Okay, anyway. Tapos, kahapon din, I was able to speak sa isang maliit na company ng kaibigan ko dito. So, Daddy Ricky at Mami Basoy Capistrano. And of course, si Soy at Albert Lim, yung kanilang anak at ang manugang. Thank you so much for having me sa mga empleyado nyo kahapon. Anyway, tuloy na po natin yung topic natin this week. Ano po bang at stake pag pina-follow natin si Jesus? Sa dami nating pina-follow ng mga social media influencers, mga vloggers, and talagang iba, iniidolo pa talaga. Ano po maitsura pag pina-follow natin naman si Jesus? At ang dami nating sinabi mula pa nung Monday. Okay, it takes a lot of, may cost po siya to follow Jesus. At ngayon nga po, isa na namang cost to follow Jesus, sabi sa mga Gawa 3:19, kaya ngayon, kailangang magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan. Makikita natin dito, Ted at Cha, yung flow. Magsisi muna, repent, okay, and then humarap kayo sa Diyos. Turn away from sin. Yung Nawala si Pastor Jeff. Balikan po natin mamaya kasi nga po siya ay nasa Cagayan de Oro, mga kapatid. So medyo ang sa signal... Cagayan de Oro ba ang signal ng internet manaka-naka? dito nga lang sa ilalim ng kubaw manaka-naka na Doon pa kaya sa malayo. Hindi naman siguro. Hindi ba? Baka Oo. lang malakas ang hangin. Ayan na, nagbabalik. Ayun na, napakamot si Pastor. Ito na, nagbabalik. Alam niyo naman sa Pilipinas, maraming katwiran kapag Pero ganyan. again, di pa umaabot ng 100 ng interruption. So, this is normal. Dumaan nga ako nung isang araw doon sa expressway. Yun. Dito lang, sa EDSA. Pagka gumaka sa kubaw ilalim, wala ka ng signal. Oo. Okay, so Brad Jeff, go ahead please. Go ahead. Ted, nawawala, no? Sorry, internet dito unstable. Unstable lang internet. At least internet lang ang unstable. Hindi, joke lang. Huwag kang lumihis. Sige, ganito. Kung talaga malabo ito, pwede ba tayo magtelepono? Brad Jeff, please. Kung Yan, sakasakali, baka mas malinaw yun. para dire-diretso. Opo. Sige, balikan po natin si Pastor Jeff in a bit. Calling na po, mga kapatid. Hindi pwedeng mamisto kasi yung iba talagang hindi magsisimula ang araw nila nang wala ang magandang balita. Sa totoo lang, dito din po tayo muhugot ng inspirasyon at haba pa rin po ng pangunawa sa mga nangyayari po sa ating buhay, lalo na kung if you become so frustrated, no? Sa iyong personal life, sa iyong buhay mismo, pamilya mo, pakikitungo mo, sa trabaho mo, at maging, sa gobyerno. Minsan talagang feeling mo, di ba, naiinis ka na. So, kailangan po din natin ng giya kung paano ho natin uunawain itong mga nangyayaring ito. Brad Jeff, nandiyan ka na ba? Yes, Brad Ted, audio na lang tayo. Sige. Yan, mas malinaw. Okay, sige. So, saan part tayo naputol? Nandun tayo sa part na sinasabi ni Pastor na meron tayong mga social media influencers na sinusundan. Okay, Yan. go ahead. Follow. Go ahead, Brad. Yan. Yung Brad, sa dami nating sinusundan, pina-follow na social media vloggers, influencers, yung pagsunod din natin, yung pag-follow natin kay Jesus, ay same action din. Sabi po sa mga Gawa 3:19, sabi po rito, kaya ngayon, kailangang magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan. Makita natin dito, Ted, at siya, yung progression o yung flow,
Ang una, repent, pagsisi sa inyong mga kasalanan. Yung word pong repent ay galing po sa Greek word metanoia. Kung maalala mo dyan, nung sa biology class natin nung araw, metamorphosis, dyan galing. Yung caterpillar nagiging butterfly. So pag sinabing metanoia, metamorphosis na modern day natin, merong changes, may transformation. So it's a change of mind. Pag sinabi nating magsisi ka na, magrepent ka na, okay? It means a change of mind that leads to a change of direction. Ibig sabihin, sisi ka sa iyong mga kasalanan, talikuran mo yung paggawa ng sama, at yung 180 degrees na turn mo, na kaharap mo na si Jesus, lumapit ka sa Kanya. Kung pipiliin po nating sumunod sa Diyos, hindi po pwedeng yung isang kamay natin nasa makamundo, yung isa nasa Diyos. Kung baga sabi ni Jesus, it's either you're hot or cold. Hindi pwedeng maligamgam at I'm gonna spit you out. Sabi, idudura kita. Hindi pwedeng gray area ka. It's either you're black, ayaw mo sa akin, or you're white, you're all out for me. Dapat po, all out po yung pagtalikod sa kasalanan. Okay? And then all out din po tayo sa pagsunod sa Kanya. Kasi minsan, gusto lang natin ng Diyos dahil isasalba tayo sa impyerno. Di ba yung, kaya lang kita Lord gusto dahil Savior kita. Ayoko sa... Ayun, naputol na naman po, mga kapatid. Paano? Balikan natin ulit si Pastor. Kasi nandoon siya sa word na isasalba kita. Dapat talaga kasi natin to, mapakinggan ho natin ang buo. No? Including our closing prayer as usual. At muli po, kami po humihingi ng pangunawa dahil din po sa problema ho natin sa teknolohiya. Okay, sige. So, si Brad Jeff, sigurado ako, babalik siya agad-agad sa oras na alas 8:35. Mamaya din po ang ating winner sa ating What's on Your Mind and ang ating po namang update din doon po sa mga ating na nakapanayam. Kahapon, if you recall, di ba, yung pong isang anak na siya daw ho ngayon ang nakatoka sa kanyang ama na may sakit, 84 years old, and hopefully nga po maidala si tatay sa ospital para mapacheck up talaga at malaman ang sitwasyon po ng kanyang hindi naaalis daw po na sakit sa baga. Balikan lang natin, no? Si Brad Jeff, Brad Jeff, are you there? Ano ba ang gamit niyang telepono? Ano bang kanyang telco? Na naman. Okay, sige. Bagay, Cagayan de Oro ito eh. Ako nga dyan lang sa napakalayong lugar ng Quezon City. Pag kinausap mo yung kapitbahay mong kwarto, pareho kayo ng telco. Di ba nga? Ito po. Sige. Abangan natin siya. Pero update muna ba tayo, Seth? Kasi nandito yung ating update. Maya-mayang kaunti. Mamaya na unahin natin si Brad Jeff para na. tayo atin itong mapakinggan ng buo. Wala na. Waiting lang tayo ulit sa kanya. Waiting. Bakit? Ang long distance ba to? Nakahintay tayo sa operator? Hindi. Long Nasa distance, linya na ulit. Long distance yata ito. Ito na, nagbabalik. Okay. Medyo long distance lang. Dali muna. This is a collect call for Jeff Eliscopides. Will you accept the call, please? Yes, please. Yes. This is a collect call for Jeff Accepting the call. Eliscopides from Ted Filon and Chacha. Yes. Are you there? Are you there? I'm sorry. Eto na, Pastor. Sorry, Brad. Grabe. Pastor, sorry. Nako, ito. Nandun tayo sa isasalba kita. Okay. Yun, yung word Okay, na yun. Brad. Alam mo, Ted at Cha, oo nga, napakamahal ng bayad sa akin dito per hour. Binabayad ko pala per hour dito sa telecommunication na to. At tayo hindi makakuha ng magandang linya. Oo, Sige, Cha, tapusin na natin. Hindi po tayo lumalapit sa Diyos upang isalba lang tayo sa ating eternal consequence. Kasi nga po, madalas, gusto lang natin si Lord as Savior, si Jesus, para hindi mapunta sa impyerno. Pero dito sa lupa, yung ating buhay, ayaw naman natin siya. Ayaw natin siyang sundin. Namumuhay tayo as if tayo yung Diyos. Hindi po pwede yon. Siya po ay hindi lang Savior, siya din po ay Lord. Ibig sabihin, siya ang Diyos ng buhay natin. So kaya po again, yung po pagsisisi sa ating mga kasalanan ay napakahalagang ingredient po para masabing ikaw ay sumusunod sa Diyos. Kaya sabi nga doon sa binasa natin, kailangan magsisi tayo, tumalikod sa ating mga kasalanan, and then lumapit patungo sa Kanya. At ang sabi, para patawarin niya ang inyong mga kasalanan. Again po,
madalas gusto lang natin sa Diyos lumapit dahil may personal tayong pangailangan. Okay naman yan. Carry ni Lord yan. May sakit ka, may problema kang pinansyal, okay yan. Susolusyonan ng Diyos yan. Pero yung puso mo, talaga bang lumalapit ka dahil mahal mo siya at ayaw mo na tong kasalanan sa mundo na to? O lumalapit ka at patuloy ka nagkakasala? Parang hilong-hilo rin sa Lord minsan. Ano ba talaga gusto mo lang sa akin? User-friendly ba tayo? Wag po ganon. Sabi sa mga Gawa 3:19, kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Nagkaputol-putol man ang communication namin ngayon, alam namin ang mensahe naman ay tuloy-tuloy. Lord, kailangan lang namin talikuran ang mga kasalanan at lumapit patungo sa iyo. Patawarin niyo kami. Minsan, ginagamit ka namin na means to an end. Kailangan na namin ng pera, gumaling, kailangan namin solusyon sa problema, at pag nakuha na namin, kalimutan na. But Lord, patawarin niyo kami. At ngayon, Lord, gusto naming sumunod sa iyo ng buong puso sa pagtalikod sa mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, salamat po muli ng marami sa pagkakataon po na makapakinig ng magandang balitang inihahatid ni Brad Jeff Eliscopides. Lord, we pray sa kanya pong safe na biyahe pabalik po sa amin dito po sa Kamaynilaan. And Lord, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff at ang kanyang pamilya para po naman din sa kanila pong patuloy na pagmimisyon. And Lord, para po sa amin nakapakinig today, alagaan niyo po silang lahat at salamat po sa kanila pong tiwala sa aming programa. Naway maging kami po'y kalugod-lugod, opo, and be deserving dito po sa kanila pong tiwalang ito. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Okay, so Brad, kailan ang balik mo? Today or bukas pa? Today na rin, Brad Ted. 11 to 12 ang aking schedule to speak sa Limcat Sky dito sa isang hotel dito sa Lux Hotel. Mm-hmm. And then mamaya ng hapon ang flight pabalik. Yes. Gabi. At kahapon kasi na-delay ako ng 1.5 hour bago nag-take off ang aeroplano. Sana mamaya wag nang ma-delay dahil alas 10:30 ang flight ko. 10 p.m.? 10:30. Oo. 10:30 p.m. pa. Well, and we hope and pray sincerely na walang lightning alert mamaya kasi ito yung isa sa mga cause of delay ngayon sa hapon, no? Yung nadadivert ang flight papunta ng Clark kapag may mga ganyan na safety, kasi ito reasons, no? Kaya importante rin po na na ito po ay ating susundin para po sa kaligtasan ng mga pasahero ng mga eroplano. O sige, so Brad Jeff, kung ikaw ay 10:30 ang flight mo, assuming may delay ka ng mga 1-2 oras, makakauwi ka ng mga alas 2 na madaling araw. Pwede ka pa bukas mag-live? Pwede. Pwede magda-daily Brad ng walang ligo. Aabangan ka namin, Pastor. Pero baka may jet lag ka pa bukas. Wala. Same time tayo sa Cagayan. Ayan. Ingat, Pastor, sa flight mamaya. Sige lang. Magkita-kita tayo. Anyway, batiin ko lang po, Tita LV Eugenio Bae from Barangay Laguna. Happy birthday daw. Pinapabati lang aking Tito Bong Eliscopides. Alright, ako po ay kailangan ng umalis. Ako po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Brad Jeff, pahabol lang kung nakikinig ka pa. Oo. Nasa Cagayan de Oro ka, i-check mo yung 101.5 FM. Tayo live diyan sa Cagayan de Oro City. Okay, sige. So, thank you very much si Brad Jeff Eliscopides and hopefully nga po bukas ay maayos ng ating linya dahil siya po ay maghahatid po ng magandang balita habang siya nasa kanyang home studio. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.